Mga ka-Republic, 37 big points ang itinarak ni Justin Brownlee, ngunit hindi ito naging sapat para maitaob ang New Zealand. Sa final score na 98-86, nalasap ng Gilas Pilipinas ang pangalawang sunod na talo. Nahaharap ngayon ang ating national team sa must-win situation kontra sa kupunan ng Iraq upang mabuhay ang pag-asang makasalta pa sa quarterfinals. Katulad ng Gilas, dalawang sunod na talo rin ang natikman ng mga Iraqis. Paglalabanan nila ang pangatlong pwesto sa Group D. Ang mananalo'y sasalta sa qualification game. Kung matatalo ang Gilas, maaga silang uuwi at asahang sasalubungin sila ng ngaw-ngaw ng mga buzzers. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nagpasabog si Justin Brownlee ng 37 big points sa laro ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand. Ngunit hindi naging sapat ang heroics ng Gilas naturalized player upang patiklupin ang Tall Blacks. Nanaig pa rin ang mga Kiwi sa final score na 98-86. Dahil sa pangalawang talong ito ng Gilas, naging lalong mas mahirap ang daang tatahakin ng ating national team. Win or go home situation na para sa mga bataan ni Tim Cone, ang kanilang third and last game sa group stage. Tulad ng Gilas, wala pa ring panalo ang kupunan ng Iraq. Ang mga Iraqis ang makakalaban ng Gilas bukas sa isang laro na sobrang importante para sa parihong kupunan. It's a virtual do or die. Kung gusto ng Gilas Pilipinas na manatili pa sa kompetisyon, kailangan nilang manalo laban sa Iraqis. Kung muling matatalo, bigong uuwi ang Gilas. Para sa mga Pilipinong ang nakikita'y ang sakripisyo ng ating pambansang kupunan, ang Gilas ay mga bayani pa rin sa tingin ng marami. Pero para sa mga nagpapanggap na magaling, siguradong pambabas. Puro pintas ang isasalubong sa ating mga pambansang atleta. Sorry po sa magaspang na termino, ngunit kung totoong isa kang Pilipinong nagmamahal sa iyong kalahi, suporta ang dapat mong ipakita. Hindi yung akala mo'y ikaw ang pinakamagaling. Humarap ka muna sa salamin, Brad. Tapos tanungin mo ang sarili mo, sino ba ako para ibas si Justin Brownlee, si Fajardo at si Scotty? Kung manipis ang mukha mo, tatablan ka ng ganyang tanong sa sarili. Anyway, obviously ay may bahagyang pagbabago sa naging approach ni CTC sa laro versus New Zealand. Pinagsabay niya ang dalawang Gilas Bigs na sina Junmar Fajardo at AG Edu. Obviously para sa matibay na depensa sa ilalim. Makikipagpisikalan sa shaded area upang kumuha ng puntos. Isang paraan na rin ito para takpan ang mababang shooting percentage sa labas. 1 out of 8 shots lang mula sa 3-point range ang Gilas. Medyo nakakasabay pa sila sa first quarter sa New Zealand. Ngunit maraming defensive lapses ang ating national team na nagresulta sa mainit na 3-point shooting ng Tall Blacks. Offensively, muling sumandal ang Gilas kay Justin Brownlee. Nagpalit-palitan ng tao sa Gilas naturalized player, ngunit hindi nila ito napigilan, scoring 37 big points. Nagpakita rin ng magandang performance si Dwight Ramos, scoring 13 points, 10 dito ay sa third quarter. Gumamit ng lakas sa ilalim si Junmar Fajardo para makapag-contribute ng 11 points. Maaalalang nabas siya ng gusto sa kanyang poor performance against Chinese Taipei, binas siya ng mga Pilipinong nagpapanggap na magaling. Sa talong ito ng Gilas, may 2 puntos lang si Scotty Thompson, kaya may isa pang ibabas ang mga nagkukunwaring magaling. Anyway, isa pong kasabihan, ang sundalo raw na nasusugatan ay lalong tumatapang. Malakas pa rin ang loob ni Tim Cone habang naghahanda ang Gilas para sa kanilang huling laban sa group stage. Haharapin nila ang wala pa ring panalong kupunan ng Iraq. Kung makakalusot ang Gilas sa mga Iraqis sa qualification game, ay makakatapat naman nila ang alinman sa China o Jordan na posibleng mag number 2 sa Group C. Alinman sa China o Jordan, magiging mahirap na laban din ito para sa ating national team. May axe to grind, ika nga ang dalawang kupunang nabanggit dahil parihong tinalo ng Gilas ang mga ito sa Hangzhou Asian Games.
Unay ang China sa semifinals at ang Jordan sa finals. At kung sakali, wini-wish natin kung sakaling makalampas sa qualification game ang Gilas, mas malakas ang posibleng makatapat. Walang iba kundi ang two-time and defending Asia Cup champions na kupuna ng Australia ang makakabangga ng ating national team sa quarterfinals. Pero malayo pa yan, huwag muna nating isipin. Ang dapat munang isipin ng Gilas ay ang laban nila bukas kontra sa kupunan ng Iraq. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Alvin Katakutan and Rose Marijuan. Tamang-tama ang sinabi niyong dalawa. Shout out sa inyo. Sa iyo rin, shout out, bring it on. Sabi niya, sir, ang tawa ko. Kasi naman sila eh. Shout out din sa iyo, Edwin Felizardo. Sayang idol, sabi niya. Sa iyo rin, shout out, Fred Samoy. Good luck daw sa Gilas sa laban, sana manalo. Sa iyo rin, shout out, Ira Aike. Shout out sa iyo idol, salamat sa suporta. At sa iyo rin, Ray Rabbit. Ganyan talaga idol, maraming nagmamarunong pagdating sa basketball. Sa iyo rin, shout out, Borlagatan Donald, mula naman dyan sa Singapore. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, shout out, Ray Rabbit na ulit. Shout out uli sa iyo. Happy watching. At sa iyo rin, Fred Samoy. Bakit dalawa ang naulit? Nalilito na talaga ako sa paggawa ng shout out. At sa inyo rin, shout out, Reggie Jimenez. Salamat at narito ka, idol. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.